Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Magsitayo po tayong lahat para sa ating panalangin. Aming Diyos, salamat po sa bagong araw na ito. Gagabayan niyo po kami sa aming mga gawain at pag-aaral. Naway maging mabuti kaming mag-aaral at mabuting tao para sa kapwa at kalikasan. Pagpapalain po ninyo ang aming mga guro, pamilya at mga kaibigan. Amen. Okay, class. Bago kayo umupo, pwede nyo bang ayusin ang inyong mga upuan? Okay, maraming salamat. Pwede na po kayong umupo. Ngayon, i-check ko muna ang iyong mga attendance. Itaas ang kamay at sasabihin na present po, ma'am. Okay? Luella, present. Kyla, present. Jubel, present. Julian, present. Okay, class. Wala kayong lumiban sa ating klase ngayon. Ngayon, balikan muna natin ang ating aralin kahapon. Ano nga ba ang ating pinag-aralan kahapon? Okay, Kyla? Ang pinag-aralan natin kahapon ay tungkol sa simbolo ng mapa. Sino sa inyo ang makapagbigay ng halimbawa ng simbolo sa mapa? Okay, Luella. Ang halimbawa po ay simbolo para sa mga bundok. Okay, very magaling. So ngayon, ano pa ang ibang halimbawa ng simbolo ng mapa? Simbolo para sa ilog at anyong tubig. Okay, magaling. Ngayon, tama ang iyong mga sagot. Naintindihan niyo ang ating lesson kahapon. So, ang mga simbolo ng mapa ay ito ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng malinaw at representasyon at iba't ibang lugar at bagay sa isang lupa. Ngayon, magpapatuloy tayo sa ating bagong aralin. So, ang bagong aralin natin ay tungkol sa mga paraan ng pangangasiwa sa likas na yaman ng sariling lalawigan at rehiyon. So, bago tayo pupunta sa ating gawain ngayong araw, ay babasahin ko muna ang ating layunin. Na ipaliliwanag ang mga wastong paraan ng pangangasiwa sa mga likas na yaman ng sariling lalawigan at rehiyon. Nakabubuo ng isang poster o guhit na nagpapakita ng wastong pangangalaga at pangangasiwa sa likas na yaman ng lalawigan o rehiyon. So, nakapagpapahayag ng malasakit sa likas na yaman sa pamamagitan ng pagsasagawa ng simpleng hakbang sa pamangalaga nito. Okay. Ngayon, may ipapatugtog ako na video mula sa YouTube na ang pamagat ay Batang Bibo sa Kalikasan. Alam niyo ba yung kanta na Batang Bibo sa Kalikasan? O hindi. Kung hindi, sabay-sabay natin ito kakantahin at sasayawin. Okay po ba? Single-use plastic, ayaw namin yan. Ayaw namin yan. Ayaw namin yan. Ayaw namin yan. Single-use plastic, ayaw namin yan. Dahil masama sa kalikasan. Pagkakalat sa estero at daan, ayaw namin yan. Ayaw namin yan. Ayaw namin yan. Pagkakalat sa estero at daan ay masama sa kalikasan. Batang Bibo, ako yun, ng kalikasan. Ako din. Ay lagi maaasahan. Batang Bibo ako, ng kalikasan ay dapat natularan. Ang pagtatanim ng puno at halaman, gusto namin yan. Gusto namin yan. Gusto namin yan. Ang pagtatanim ng puno at halaman ay maganda sa kalikasan. Alam nyo ba, ng single-use plastic tulad ng straw, shopping bag at plastic bottle ay napakatagal matunaw. Matatanda na tayo, hindi pa rin sila nabubulok. Talaga? Naku po! At kapag hindi ito ni-recycle at tinapon ng maayos, ito ang karaniwang nagbabara sa mga daluyan ng tubig, kaya nagbabaha. Ha? No! Pinupulit nila ang mga ilog at dagat, kaya nalalagay sa panganib ang mga isda at pawikan. Pwede nilang makain o mapilipit nito. Pwede silang mamatay. Kawawa naman. Hindi okay yan. Hindi talaga. Kaya iwasan na natin ang paggamit ng single-use plastic, gumamit ng baso o reusable container para sa mga inumin at eco bag o bayong para sa pamimili natin.
video na inyong nakita sa screen. Okay po? Okay. Ano ang ayaw ng mga bata? Batay sa video na inyong pinanood at hinanta. Okay, Carmela. So, ayaw nila na pag-isahang gamit na plastic, pagkakalat sa estero at daan. Okay, magaling. So, next. Magbigay kahit isang halimbawa ng pinag-isahang gamit na plastic. Okay, Julian. Plastic, straw, plastic na buti at supot. Mahusay. So, next. Bakit ayaw nila sa pang-isahang gamit na plastic? Dahil ito ay masama sa ating kalikasan. Mahusay ang mga sagot. Last, ano ang magagawa ng isang batang bibo sa kalikasan katulad ninyo upang matulungan ang ating kalikasan? Mga iba, pwede po ba kayong sasagot lahat, mga bata? Kung sino yung may idea, please tatayo at sasagot dito sa question na binigay ko. Okay po? Okay, Luella, pwede mag-recycle at magtanim ng puno. Okay, mahusay ang iyong masagot. Sino pa? Maglinis ng paligid. Mahusay. Ano pa? Huwag magtapon ng basura kahit saan. Magaling kayong lahat, mga bata. Palakpakan ng ating mga sarili. So ngayon, pag-usapan natin ang likhang kamay ng kalikasan. Ngayon, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Or maliit na grupo na lang. Ang gagawin ninyo ay gagawa kayo ng poster or drawing na nagpapakita ng pangangalaga sa ating kalikasan. Maaari kayong sumangguni sa kanta na narinig ninyo kanina o batay sa mga alam ninyo at mga aksyon na sa tingin nyo ay tama. So, bibigyan ko kayo ng 20 minutes para gawin ang inyong mga poster. So, ibabatay ko ang pagguhit ninyo sa mga pamantayan ito. So, nilalaman 20% kung ito ay may kaugnayan at makabuluhan sa pagsang ibinigay. So, itsura 20% upang makita kung ginagamit ang mga kulay at lapis sa paggawa ng pagguhit na kasiya-siya sa mata. Pakikilaho, 10%. Dahil gusto kong lahat kayo ay magtulungan, magbibigay ako ng mga minus na puntos sa mga pangkat na hindi nakasali ang mga miyembro. Okay. Pagkatapos ninyong magawa ng poster or drawing, i-present ninyo ito sa harap at ipaliwanag ninyo kung ano yung nasa poster na inyong ginawa. Okay po ba? Okay, simulan na natin. Tapos na po ba, mga bata? Okay, kung tapos na, i-present ninyo ang inyong mga poster sa harap at ipapaliwanag ninyo. Okay po ba? Okay. So, ang aming poster ay nagpapakita ng pagtatanim ng puno at paglilinis ng ilog. Magaling! So next, ito ay mahalaga upang mapanatiling malinis ang ating kalikasan at maiwasan ang pagbaha. Okay, mahusay ang inyong mga sagot, mga bata. Na-enjoy ba kayo sa ating lesson, sa ating aktibidad ngayon? Okay. Ngayon, magpi-play ako ng background video na mula sa YouTube. Habang nagpi-play ako ng video, ako ay nagpapaliwanag sa ating paksa. So, lahat ng ating napag-usapan ay konektado sa ating pangunahing paksa, ang pangangasiwa sa ating likas na yaman. Kung iisipin, ang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman. Lahat ng Pilipino ay nakikinabang sa masaganang yaman, katulad na nagbibigay din ito ng trabaho at tulong sa pag-unlad ng ekonomiya at kalidad ng buhay sa mga mamamayan. So, matagpuan din natin sa Pilipinas ang malalawak at mayayabang na kagubatan na nagsisilbing tahanan ng maraming uri ng hayop at halaman. So, kasama din ang linis at saganang mga palaisnuhan. So, bukod pa rito, mayaman din ang ating bansa sa likas na yaman mula sa
ilalim ng lupa tulad ng ginto, tanso at iba pang mahalagang mineral at na nakakatulong sa industrial na pag-unlad. So, dahil sa mga yamang ito, patuloy na sumisigla ang kabuhayan ng mga daming Pilipino at nagkakaroon ng mas matatag na ekonomiya ang bansa. So narito ang mga salik na sa wastong pangasiwa sa likas na yaman. Una, pagpigil sa gawain pagkakainin o ito ang pagputol o pagsunog sa kagubatan. So kasama na din dito ang pagputol sa mga punong may sapat na gulang. Makakatulong tayo kung tayo ay maglilinis ng maayos sa mga kalapit na dalampasigan at magtatanim ng punlang puno bilang nakahalili ng pinutol na puno. May mga iba't ibang likas na yaman sa Pilipinas. Una ay anyong tubig, yamang mineral, at anyong lupa. Wasto pangangalaga sa anyong tubig. Ang tao, lalo na sa mga mangingisda, ay dapat gumamit ng lambat, may katamtamang butas. Iwasan sa paggamit ng bangkang motor at ang paggamit ng mga kasangkapang makapipinsala sa mga maliliit na isda. Dapat din na bawasan o itigil ang pagtapon ng basura sa ilog, dagat, lawa at sapa. Pangalawa ay ang yamang mineral. Wasto pangangalaga sa yamang mineral. Tayo ay dapat alagaan ang mineral na hindi metal tulad ng tanso, ginto, chromite at dapat bawasan ang pagmimina upang mabawasan ang pollution na dulot nito. Pangatlo ay ang anyong lupa. So, wastong pangangalaga sa anyong lupa. Dapat na itigil ang pagsunog sa tuyong sanga at patuloy na magtanim para maiwasan ang pagguho o pagbaha. Galiin din ang paggagawa ng compost pit upang maging pataba ang mga nabubulok na pagkain, dahon o dumi ng hayop. Bilang mag-aaral, paano ninyo maisasagawa ang mga simpleng hakbang sa pangangalaga ng ating likas na yaman? Okay, may tanong ako nyo. Meron po ba kayong naintindihan dito sa ating lesson, sa ating likhang kamay ng kalikasan? Tulad ng anyong tubig, yamang mineral, anyong lupa. Meron po ba kayong naintindihan dito? Okay, mahusay. So ngayon, kung kayo mag-aaral, paano ninyo maisasagawa ang mga simpleng hakbang sa pangangalaga ng ating likas na yaman? Itaas ang kamay kung sino yung sasagot, okay? Okay. Okay. Carmela? So, okay, magaling. Magtanim ng puno sa bakuran. Magtanim ng puno sa bakuran. Next, ano pa? Okay, Kayla. Mag-recycle ng mga plastic bottle. So, okay, mahusay kayong lahat kasi meron kayong naintindihan sa ating lesson ngayong araw. So, ngayon, tingnan natin kung meron kayong naintindihan. So, kung meron kayong naintindihan, sa ating lesson ngayong araw, may aktibidad tayong gagawin. So, una ay wastong paraan ng pangangasiwa sa likas na yaman at hindi wastong paraan. So, bibigyan ko kayo ng sticky note. Isusulat ninyo sa sticky note yung wastong paraan ng pangangasiwa sa likas na yaman at hindi wastong paraan. Pagkatapos, idikit niyo dito kung ito ba ay wastong paraan ng pangangasiwa sa likas na yaman at ito ba ay hindi wastong paraan. Okay po ba? Okay. Bibigyan ko kayo ng sticky note.
Okay, tapos na po ba? Okay, ididikit ninyo ang inyong mga sagot dito sa blackboard. Okay po? Okay. Okay. So, ang iyong mga sagot ay tama. Tama ang iyong mga sagot dito. Kaya, ngayon class, maraming salamat sa inyong mga cooperation. So ngayon, tingnan natin kung meron ba kayong naintindihan sa ating lesson ngayong araw. So ngayon, kukuha kayo ng 1/4. 1/4 na papel at may ipapasagot ako sa inyo, okay? Okay. Unang parte. So, paano to? Isulat ang tama kung ang gawain ay mabuti para sa kalikasan at kasagaan ng likas na yaman at mali naman kung hindi. Okay? Meron kayong sasagutan sa unang parte. Lima lang. Then, sa pangalawang parte, 5 din. So, sa pangalawang parte, basahin na ang pangungusap. Bilugan ang sagot kung ito ay tama at lagyan ng ikis kung hindi. So, dito sa unang parte ay huwag na ninyong kopyahin ang question. And then, dito sa pangalawang parte ay kukopyahin ninyo kasi bibilugan ninyo kung ito ba ay bilugan ninyo ang inyong mga sagot. Okay po ba? Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto to para magsagot dito sa ating panuto. Okay? Okay, simulan na ninyo. Tapos na po ba mga bata? Okay, kung tapos na, ipasa ang iyong papel sa harap. Ako na lang ang mag-check. Okay? Okay. So ngayon, ang iyong takdang aralin ay sumulat ng 2 pangungusap kung paano maipapakita ang iyong malasakit sa kalikasan na lagi mo ring ginagawa sa inyong tahanan. Okay. Goodbye, class. Goodbye. See you tomorrow.